Naman po sa ating lahat, panibagong araw, kaya panibagong paninisid na naman tayo sa ilalim ng dagat. Wala, sana talaga kayo nagdala ng plastic At yun pang isa nakatago na talaga. So ngayong araw nga mga Lodi ay bagong bahuran naman itong aming subukan sa pag-survey. At hindi lang din po ito kalayuan dun sa bahuran naming pinagsisira nung nakaraan. Mga 1 milya lang po ang agwat ng layo nila. Pero itong bahuran na ito ay napagsisira na rin namin dati. At nung time na yon ay hindi pa gaano kalaki ang size ng ibang mga scallops. Kaya pinalipasan na muna namin ng 2 buwan. O ayan, nagsiligpitan na sila ng kanilang shells. So at yun na nga, dahil 2 buwan ang nakalipas, ay napagplanuhan na naman namin ito na subukan sa pag-survey kung mga good size na ba or hindi pa. Pero nung time na din yun ay meron pa kaming ginagamit na GPS. So ngayon ay wala, kaya ang tanong, nasintrohan ba? Pero sige lang, may tiwala naman kami sa aming pagmermada. Aba, kupal. Pero mas maganda sana kung merong gamit na GPS para matansya ang lalim. At para hindi na rin mahirapan sa pag-survey. At isa pa, sa panahon kasi ngayon ay maginaw na ang dagat. O ayan na naman ang bida natin sa kainan. Umarangkada na naman sa kaldero. 1, 2, 3. Was-was noy. At ngayong araw nga mga Lodi ay kumpleto na ulit ang team dahil nandito na ang tropa ko. So tara, kain po tayo mga Lodi. At share ko lang din, napakaganda ngayon ng panahon mga Lodi. Maganda talagang magpalawat pag ganito para makapatagal kayo sa inyong paninisid. Lalo na pag ganito medyo may kalayuan ang bahuran ng inyong pinagsisiran. At bago nga pala ang lahat ay gusto ko na munang i-shoutout ang lahat ng mga taga Mindanao dyan. At ganoon na din sa lahat ng mga taga Masbate, Mahayahay, Kawayan. Shoutout po sa inyong lahat mga Lodi. At dito nga ay nag-ready na itong sila Papa at ang partners ko para subukan sa pag-survey. At ang kagandahan din ngayon ay walang agos sa bahurang ito. At dito nang lumuso na sila Papa ay masaya pa kaming nag-uusap na 3 dito sa taas. At nagsabi pa nga itong tropa ko na paldo na naman tumamaya boy. Kaya tumawa talaga ako, sabay-sabi ng kupal. Ang hindi ko alam ay hanggang dito lang pala ako sa taas ng bangka. At dito nga mga ilang minuto lang ay nagbigay din kagad ng senyales sila Papa. At nang nag-ready na nga kami para sumunod sa paglusong. At nang linisan ko na din sana ang timpered ko ay nakita ko na wala na, basag na pala. At nang tinanong ko yung tropa ko at si Mukong ay hindi din nila alam kung anong nangyari. So, sila kagad ang tinanong ko dahil kahapon ay sila lang nagpalaot at hindi ako nakasama. Kaya dito ay nagbulong-bulungan ako na wala ginito pa maginamos. Pero hindi sa nagbibintang ako kundi nasasayangan ako sa isang araw na hindi ako makapagsisid. Lalo na ngayong alam kong mayroong magandang pistuan ng scallops dito sa bahuran na pagsisira namin. So, dahil wala kaming magawa at hindi rin ito pwedeng hanapan ng paraan para maayos. Abay no choice kundi dito lang ako sa taas tumunga. Dito nga ay tinatawanan na lang ako ng tropa ko sabay sabi ng balda wala kang i-upload na video. At dito nang lulusong na sana ang tropa ko ay nag-decide siya na bigyan namin ng senyales sila Papa para umahon. Dahil sa bahurang ito ay hindi lang kami ang naninisid, kasama din namin dito yung pinsan ko. So kaya pinahon na muna namin sila para subukan naming manghiram doon sa pinsan ko. At baka meron din silang dalang extra tempered. At dito nang nakalapit na kami sa bangka nila ay tinanong namin itong layman nila kung meron ba silang dalang extra tempered at ang sagot ay wala. So dahil wala ay bumalik na lang kami sa pinagpwestuhan namin sa pag-angkorahe. At nag-decide na lang ako na dito na lang ako sa taas, magsasab na lang ako kung sino ang aahon. At dito nga ay nag-ready na sila para sumisid. At sasabay na lang silang 3 sa paglusong dahil napag-alaman naman nilang merong napagpwestuhan ng scallop. Nagtitripan pa nila akong 2 na magda-dive daw ako kahit walang tempered. Abay loko din no, anong akala niyo sa akin? Si Aquaman? At dito din ay plano ko din sana na ipadala ko na lang sa kanila yung camera ko. Kaso baka mawala pa. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanila, yung sa akin ay naninigurado lang. Kaya nag-decide na lang ako na dito na lang ako sa taas mag-video-video. So kaya ngayon mga Lodi ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang gawain ng isang layman dito sa taas ng bangka. At ngayon din natin malalaman kung anong pinagagawa ni Mokong dito sa taas. Kasi minsan pag nagpadala kami, sobrang tagal magpadala ng Irian. Mapapaisip ka na lang talaga na ano kaya ang ginagawa nito sa taas. Kasi makikita mo din sa ilalim yung mga kasama mo na wala ding nagpapadala. Kaya mapapasabi ka talaga na nagtinulog naman ni Saguro ay. So ngayon, humanda ka dahil meron ng kamera. At dito nang makapaglusong na silang 3 sa ilalim, kami namang nasa itaas ay gagawin ng lahat para hindi sila mahirapan. Pag nasa malayo yung divers mo at maigpit na ang kanyang hose, kailangan mo talagang lapitan yan para lumuwag ang kanilang hose at nang sa ganon ay makagalaw sila ng maayos sa ilalim ng dagat. At kailangan mo ding magbantay dahil minsan ay may mga bangkang dumadaan. Kailangan alerto ka sa pagbigay ng senyales para hindi masagi ang hose ng iyong mga divers. At kung okay naman ang sitwasyon at wala ka ding ibang gagawin, kailangan mo ding tayiin ang mga butas sa sibot or lagayan. Nang sa ganon, pagpadala mo ay walang masasabi ang iyong busiro. Dahil pag yan ay pinadala mo na may butas, humanda ka sa pag-ahon nila. Mapapagilalitan ka talaga. Nabulol pa nga ni. At dito sa pagpatakbo naman, hindi lang basta isang divers ang iyong patakbuhan. Kailangan tansyahin mo din, pagitnaan mo silang 3 para lahat ay maluwag ang hose. At dito nga, pagkatapos naming magpatakbo ay nagbigay na ng senyales itong si Papa. Na ang ibig sabihin niyan ay magpapadala na siya ng kanyang kuha. Bakit kailangan mo talagang lagyan ng tono ang pag voice over? At sa pagpadala naman ng container mga Lodi, kailangan sidlan mo yan ng tubig. At kailangan ay punuin mo yan para paghila nila ay hindi mabigat. O di ba baliktad no, kung saan pa yung puno, yung pamaga nila. Ganito kasi yan. Pag yung container kinalahati mo lang sa paglagay ng dagat, matagal yung lumubog. So mahirapan yung divers mo sa paghila. At pagkatapos mo nang mapadala ang container, maghintay ka na lang na magbigay ng senyales ang divers mo. O di kaya pakiramdaman mo na lang kung umaangat ang container at lumuluwag ang hose na hinawakan mo, saka mo hilain. At kung makikita nyo na sa malayo nagpadala ang busiro ng kanyang kuha, isa lang ang ibig sabihin niya. Doon sa napagpwestuhan niya ay merong magandang pwestuhan ng scallop. At yan ang diskarte ng isang divers para makabili sila sa pagdampot ng scallop. Hindi nila ginagawang magpasentro sa bangka para magpadala ng kanilang kuha. At minsan din kasi pag ikaw ang layman, hindi mo alam kung buhanginan o kabatuan ba yung napaglaglagan mo ng angkla. Diyan mo din malalaman kung yung divers mo ayaw magpasentro sa bangka sa pagpadala ng kanilang kuha. Ibig sabihin yan, takot or kabatuan ang napaglaglagan mo ng angkla. Ba't parang nagagalit ka? So at dito nga mga Lodi ay napakagandang klase ng scallops. Lahat talaga ay good size na. Di ba buhay na buhay pa? Malamang ikakakuha lang yan.
At dito nga mga Lodi, once na makapagpadala na ang divers mo ng kanilang kuha, ay tuloy-tuloy na yung trabaho mo bilang layman. Kasi pagpadala nila dyan ay hindi mo lang basta i-file na lang yan. Kailangan mong isalin yan sa tinatawag naming stackan. Ang stackan po, yan po ang lagayan na malaki. At ang laman yan ay nasa dalawang lagayan na kanilang dinadala. Bawat divers ay meron yan. Dyan mo ilalagay ang kanilang kuha. O bakit naman nakatali? Mamaya, malalaman nyo kung anong purpose niyan. At dito nga mga Lodi, pagkatapos mong masalin sa stackan ng scallop, ay hindi basta upo ka na lang para magpahinga. Kasi ang mga lagayan na kanilang dinadala sa ilalim ay nabubutas po yan. Dahil hindi maiwasan ang masagi sa bato o di kaya sa mga matatalim na shell. So kailangan mo din sundin sa pagtahi niyan. At dito din, once na makapagpadala na ang isang diver, ay i-expect mo na magpapadala din ng iba. Kaya abangan at bantayan mo ang kanilang host. Kasi tuloy-tuloy na po yan. Sunod-sunod na yan silang tatlo sa pagpadala ng kanilang kuha. Kaya masasabi mo talaga na wala ng pahinga. Kasi pagpakit mo ng kanilang kuha ay isasalin mo pa sa stackan. Tapos tatahiin mo ang butas ng kanilang lagayan. Tapos ay magpapatakbo ka na naman ng bangka para lumuwag ang kanilang host. Pero nakadepende pa din sa diskarte or galawan mo. Pag mabilis ka din gumalaw at alerto ka, ay basic na lang talaga. Kahit tulugan mo pa yan silang tatlo. Except na lang kung tuklas or maraming talagang scallop. Doon ka talaga hindi makapagpahinga dahil mabilisan talaga ang kanilang pagpadala. Tutulo talaga ang laway mo. Dahil hindi ka pa natapos sa pagsalin sa stackan, magpapadala naman ng isa. At dito nga mga Lodi ay sumunod na din sa pagpadala itong tropa ko. Pero dahil pagod na ako mga Lodi sa kakasalita, ay lagyan ko na lang muna ng music. Enjoyin nyo na lang po sa pagpapanood. At baka kasi meron din kayong balak maglayman. Mabuti na yung nabigyan ko kayo ng idea kung ano ang gawain ng isang layman. So mga Lodi, enjoy po sa inyong panonood. Ako si Robert Alonzo, taga-isla ng Higante, dagat ang tahanan, hampas ng alon, musika ng kalikasan. Sa bawat paglaya, dalay pangarap. Sa bawat kabibe, tagumpay ang hinahanap. Hindi sa yaman, kundi sa ligaya. Dito sa dagat, puso'y kumakanta. Scallop shell ang sinisisid sa ilalim ng dagat. Sa'yo ang pasasalamat, dahil sa'yo pangarap ko'y natupad. Kahit anong unos, kahit anong hirap, babalik at babalik sa dagat. Mandaragat ako, sa bawat sisid ay may kwento. Kolehiyong tinapos mula sa pawis at sigaw ng alon. Mga kabibe. So at yun na nga mga Lodi, at dito nga ay ako naman ang nagpalit kay Papa sa pagsisid. Kasi nasawa na ako dito sa mukha ni Mukong sa taas. Hoy, biro lang. Kanina pa lang kasi ay nagsabi na ako sa kanya na magsasab ako. So mga Lodi, tuloy ang music. Enjoy sa panonood. Mandaragat ako, sa bawat sisid ay may kwento. Kolehiyong tinapos mula sa pawis at sigaw ng alon. Mga kabibe, di lang kabuhayan, sila'y saksi ng bawat tagumpay ko't kasaysayan. Ako si Robert Alonzo, kilala rin sa pangalang never quit sa dapitapon. Na raw ay lulubog, ngunit ang puso ko kailan may di susuko. Never kitang sigaw laban sa alon, dagat ang buhay, pangarap ko'y ngayon. Scallop shell ang buhay ko, sa'yong pasasalamat. Dahil sa'yo, pangarap ko'y natupad. Kahit anong
So at dito nga mga lodi ay nakapacket lang ako ng isang beses. Kasi pagsab ko kay Papa ay nasa bandang alas 11 na. So dahil medyo may kalayuan itong pinagsisira namin, kaya hindi na lang nila ako pinadala ng isa pang lagayan. So mga lodi, ganito kadami ang nakuha naming scallops at lahat talaga ay mga good size na. At kung gusto mong malaman kung magkano ang kikitain namin dito, ay wag ka munang mag-skip. At para hindi ka mainip, ay fast forward ko na lang. Diba ang linaw ng dagat, no? Ang sarap maligo. Hoy, kakagaling mo lang sa dagat. At sa mga nagtatanong nga pala kung ano daw masarap na luto sa scallop, ang masasabi ko ay lahat po. Lahat ng kung anong maisip mo na pagluto sa ganitong shell. At lalong sa sarap kung magaling kang magluto at magaling kang magtimpla. Pero kung yung pagtimpla mo ay ragaw raw, abay mas mabuti pang bumili ka na lang sa luto na. O di kaya kainin mo na lang na hilaw pa. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. At nga pala may nag-request din sa akin na subukan at gawan ko din daw ng video ang pagluto sa ganitong shell. Abay kung makapag-utos ka, kala mo sinisweldohan mo ako ah. Pero hoy, biro lang. Okay sige, sa susunod ay gagawa ko ng video sa pagluto. Kahit anong luto, basta